Hello guys, my name is Angelito. I'm Angelito, and this is my wife, Rowena. Sana may makinig sa amin, pero gusto ko sanang i-topic yung tungkol sa Chacha. Una sa lahat, kasi nagkakagulo na yung ating bansa ngayon dahil sa usaping Chacha, lalo na sa Senado saka sa Congress. Hindi naman ako sikat na tao, hindi naman ako isa lang akong ordinary, wala naman nakakilala sa akin, pero sana may makinig. I just want to express my opinion about it. Bago ng lahat, gusto ko muna ipakilala yung sarili ko. Isa po akong sales agent. Lagi akong nagbiyahe, lagi nagtra-travel. Kaya ngayon nagdadrive, pero mahilig ako sa mga political issues, ganyan, makipag-interact, so pag-isip-isip ko na why not express my opinion also through YouTube. And kung may makikinig sa akin, thank you. Kung wala, okay lang naman. But to give you an background sa akin, I am loyalista na ako mula pa nung Marcos loyalist na ako mula pa nung first year high school pa lang ako. So I have so many experience in defending my political views about Marcoses during the time of Cory pa lang and Marcos time. And although kahit na I'm a Marcos loyalist, I always support who is kung sino yung nakaupo nung nagtalo-talo, na-divide yung tao noong 1986, na-divide yung Pilipino, na-divide, argue ako, nakipag-away ako dahil pro Marcos ako pero after that, nung napalis si Apo Lakay, I did support the sitting president. So yun, naputol kanina kasi may tumawag. Pagpatuloy ko lang yung aking sinasabi kanina. Para sa akin, kahit may mga kanya-kanya tayong mga political views, kailangan nating suportahan kung sino yung nakaupo, dahil siguro naman hindi naman iaalaw ng Diyos yun kung walang may tutulong yun. May plano ang Diyos, mayroong kung bakit nangyayari lahat ng bagay. So yung usapin na yan, Marcos and Aquino ay sobrang nagpahirap sa bansa natin, kaya kailangan ng tuldukan yung bagay na yan, kailangan ng tapusin, dahil sumaidman tayo, tayo ng side natin sa mga kung pro Marcos ka or pro Aquino ka, ang pinakakawawa pa rin tayo, dahil walang mangyayari kung puro na lang pagtatalo, puro na lang sa ngayon. Tungkol naman doon sa ngayon, nadidivide na naman yung tao dahil sa usaping Chacha. Una sa lahat, bakit kung sa akin, kung ang aking political, ang aking view dating dyan sa Chacha is palagay ko hindi naman siguro Bible ang constitution natin para tutulan
magbabago. So wala namang isa lang ang libro na talagang perfect at walang ano, yung salita ng Diyos. Pero yung constitution natin ay gawa ng tao yan. Kaya bakit kailangan tutulan yung pag-amyenda ng konstitusyon? Una sa lahat, para doon sa mga hindi nakakaintindi ano ba talaga ang tsa-tsa, kasi masyadong napopoliticize masyado yung salitang tsa-tsa. Pag sinabing tsa-tsa, parang kala mo pag yung mga gustong pigilin yung tsa-tsa o yung charter change, parang pinapalabas sila na talaga pag binago mo yung parang meron kang gagawing parang napakasamang bagay yun. Pero ano ba yung tsa-tsa? Ano ba yung charter change o ano? Ang ibig sabihin ng tsa-tsa is pagbabago ng saligang batas. Babaguhin mo yung saligang batas dahil nga alam mo na hindi ito perfect. Hindi ito kasi nga sabi nga nila the most constant thing in this world is change. So kung nagbabago ang tao, nagbabago ang panahon, nagbabago ang lahat ng bakit yung konstitusyon sabi nila is perfect na daw at hindi na piling baguhin? Kung sa akin lang, yung konstitusyon dapat nga yan ilagay nila sa rule yan sa rules ng Congress na yung konstitusyon dapat babaguhin yan tuwing 6 na taon. Kung halimbawa 6 na taon na mamumuno ang presidente, 6 na taon din i-review lahat yan. Dahil sa 6 na taon na yan, marami nang nagbago sa mga sa mga technology, sa mga at may mga bagay na hindi naaakma doon sa panahon. So pag yung mga kumukontra dyan it's only pride na lang yan, kasi nga sila nga yung gumawa ng batas, sila nga yung gumawa ng 1986. Biruin mo, 1986 constitution pa yan. 1986, how many years is that? So sobrang luma na. So hindi tama yung ganun katagal na hindi mo babaguhin yung constitution. Dapat nga every 6 years nire-review ang constitution, at kung ano yung mga, kasi sa isang taon may mga krimen, may mga bagay na dahil sa mali yung constitution, ginagamit nila yon para palusot, imbis na, kasi ang batas, ginagawa yung batas para protektahan yung tao. Pero ang nangyayari dun sa mga iba, dahil ito yung nakalagay sa constitution, may butas, gagamitin nila yon para sa masama, para sa so titignan mo yan, pag ang constitution ay ginagawa mo ng parang Biblia na yan, kulto ka na yan, kasi parang sinasabi mo na na parang ginudyos mo na yan kapag ayaw mong baguhin, kapag may mga kailangan baguhin, parang ginudyos mo na yan. So medyo kailangan ng saka hindi naman masama, so what kung babaguhin mo yung constitution kung makakabuti naman sa tapos yung sinusulong ngayon ng Congress is yung una ang sinasabi nila, cha-cha, yan, yung mga anti-cha-cha, yung mga kasi dapat huwag kayong basta-basta pumirma dahil yung una ginamit nila yung People's Initiative, kinontra nila yan dahil nga dahil nga illegal daw yung pagpapapirma. Pero mayroon bang illegal na pagpapapirma kung halimbawa kung ako may pera ako, tapos gusto ko talagang mabago yung konstitusyon, gumastos ako doon. Ngayon yung mga kahit na siguro kung nagbigay siya, may nagbigay, may isang pribadong tao na dahil nga gusto niya, pero yung gusto niyang baguhin hindi naman masama, kundi makakabuti yung gusto niyang baguhin. Pero ang ginawa nilang masama yung pagpapapirma daw dahil may nagbayad daw, ganyan. So, pero is it ang tanong ko lang diyan, is it the form of or the way, yung patakaran ba, yung pamamaraan ba ng pagbabago ng konstitusyon yung problema, o
Ang problema talaga is talagang ayaw nila talagang baguhin yung constitution kasi nga they are against it. Pero basta yun na, basta against nga sila doon, ayaw nga nilang baguhin, kaya hindi pwede. Kahit may katwiran na dapat baguhin, hindi nila gagawin nila lahat yung yung lahat ng bagay para makunta nila yon, pero hindi nila ini-explain kung bakit kinukunta nila yon. Ang dahilan lang nila dahil ayaw nga nila, dahil nga sila nga ang gumawa niya, at dahil para sa kanila is ano na yan, perfect na yan. Or kapag gumanda ba yung pag naging pakinabang yung yung pagbabago ng konstitusyon, pwedeng pwedeng ang magbibinipisyo yan kasi politika yan eh. Pag gumanda at naging successful yan, ang magbibinipisyo yung nakaupo. So ayaw nila. Pero pag sila na yung nakaupo, pwede nang baguhin kasi nga sila na yung magbibinipisyo. Parang ganun. Ano ba yung mga dahilan kung bakit kinukunta nila yung CHATSA, yung charter change? Yung charter change simple lang, pagbabago ng saligang batas. Sabi nga nila economic charter change. Ibig sabihin pagbabago ng konstitusyon o yung saligang batas sa mga bagay na pang-ekonomiya o pagpapaganda ng ating ekonomiya. So bakit sinabing pang-ekonomiya? Kasi yung isa na nagbibigay ng ekonomiya, pag malakas ang ekonomiya, marami rin tayong magagamit na pera para dun sa mga subsidiya, mga tulong-tulong sa yung mga ginagastos ng gobyerno. At saan kinukuha yan? Doon sa mga investment, mga investor. Yan ang isa na nagbibigay na Tapos ang isang problema na napakalaki dito sa ating bansa is yung unemployment. Tapos yung unemployment is hindi lang yung may trabaho ka nga pero maliit yung sahod. Ano ba yung mga, hindi lang naman yung yung may trabaho ka eh. Yung quality ng mga trabaho na mayroon tayo. Ang dahilan ng mga anti-CHATSA, yung mga kumupunta sa CHATSA, ang dahilan nila kasi kailangan daw natin protektahan yung yung ating kasarinlan or yung ating business. Kailangan daw baka mamaya kasi ang magkontrol na daw yung mga ibang lahi at yung mga maitsupira na daw yung mga Pilipino, ganyan. Pero isipin natin yun ba talaga ang rason? O pinoprotektahan lang nila yung kanilang mga negosyo? Kasi sabi nila yung 1986 Constitution daw is a perfect constitution. Perfect constitution na daw yun. At pinoprotektahan lang daw nila yung yung ating mga negosyo na dapat ang nagmamay-ari is 60% daw ownership is kailangan Pilipino. Pero lumingon ka sa kaliwa, lumingon ka sa kanan, lumingon ka sa likod mo, lumingon ka sa harap. Kahit saan ka lumingon, ang lahat ng negosyo dito, kung hindi Chinese, Bombay, kung hindi Bombay, mga Kastila, Ayala, Araneta, Si, Di, Chan, Oy, Ong. Meron ka bang nakitang mga Pilipino na talagang mga malalaking kumpanya? Di ba puro foreigner din? So paano nila nasabi na pinuprotektahan ng konstitusyon yung 1986 constitution yung It's a hypocrisy to say na tayo ay makabayan tayo, kaya gusto natin protektahan yung yung saan mo makikita yung mga businesses ng ng mga na talagang purely Filipino? Sa MSME. Yung MSME, medium, small
ano na ba yun? Medium small enterprises. Ano yung mga yun? Ano yung mga MSME? Ibig sabihin, yung mga napupunta sa atin na mga talaga na purely na negosyo, yung mga sari-sari store, yung mga karinderya, yung mga nagtitinda ng mga taho, yung mga nagtitinda ng mga mani, yung mga yan ang mga purely Filipino na ano. Yan yung pinuprotektahan na ano. Sinasabi nila na 60% must be owned by ano. Pero kahipokrituhan yung sinasabi nila na ano. Kasi ibig sabihin yan, may butas talaga yan. Pero ayaw ba natin yung ano, yung mga pagpapasok dito yung, di ba, yung mga tao pumupunta sa Japan para lang magtrabaho, para magkaroon ng sweldo na malaki. Ayaw ba natin na yung kumpanya ng mga Hapon dalhin dito sa Pilipinas para imbes na pumunta tayo sa ano Japan ano na dito na lang dadalhin yung mga kumpanya nila, yung mga Korean company, yung mga American company. Halimbawa na lang kung ang batas natin 60% dapat pagmamayari ng ano Pilipino yung ano. Kung ako si Elon Musk, halimbawa si Elon Musk, ako si Elon Musk, pupunta ako sa Pilipinas, gusto kong magmuhunan sa Pilipinas. Papayag ba ako na yung Tesla? Yung Tesla dadalhin ko dito, tapos ang 60% bibigay ko kay Henry C. Tapos yung 40% lang pagmamayari ko. Kung ako, ikaw ba si Elon Musk, gugustuhin mo yun? Siyempre hindi. Sa China nga, pag pumunta ka ng China, lahat ng binibigyan pa nila ng ng subsidiya kaagad or yung pamumuhunan yun. Yung pupunta doon na foreign para lang magnegosyo sa bansa nila. Bakit sa atin parang madamot tayo, parang unfair kasi pag tayo yung pumunta sa ibang bansa, magninegosyo tayo, gusto nila tayo, ini-welcome tayo. Pero unfair tayo, parang hindi wala sa karakter natin na Pilipino yun, di ba? Dapat tayo mga Pilipino kilala tayo na na mapagbigay. And biblically yung konsepto ng is giving is pero yung hindi mo papapasukin yung mga ibang bansa, pandadamot yun. Kasi parang tingin mo parang kasi ayaw nating i-share yung mga resources natin, ayaw nating ipagamit sa iba. Pero ang totoo, ang nakikinabang lang naman yung mga may kaya na mga hindi naman mga Pilipino talaga. Mga Chinese din. At bakit anong ginagawa nila? Pag-aasawa kunwari ng mga para lang magkaroon ng pero karamihan din yung mga iba illegal alien din, yung mga iba nakakapagnegosyo naman dito. So hypocrisy lang yung yung sinasabi nila na parang daw pinoprotektahan daw nila yung yung mga natin, pero hindi kasi ang tawag doon hindi protection yon, dinadamutan nila yung mga tao na magkaroon ng disenteng trabaho. Kasi hindi naman ibig sabihin na pag pumunta sila dito hindi na sila susunod doon sa mga patakaran natin. Saka yung lupa naman na pagtatayo nila, lupa pa rin ng bansang Pilipinas yan. Hindi naman piling pag aalis na sila, babalik na sila ng Amerika o kaya sa Europe, babalik na sila, bubuhatin pa nila yung lupa papuntang sa atin pa rin yun. Kahit magninegosyo sila dito, susunod pa rin sila doon sa mga rules natin. Tapos pwede naman gawing patakaran dyan pag pumasok yung mga dayuhan na mga mamumuhunan. Pwede naman natin gawing patakaran dyan na 80% ng mga manpower nila, mga tauhan, mga Pilipino ang magtatrabaho. So, sino magbe-benefit? Halimbawa, magdadala sila ng mga factory dito. Ang mga kukunin lang, except lang dun, siyempre dun sa mga managerial, ganyan, siyempre, siguro, kukunin nila mga national, mga content nila. Pero pagdating sa mga labor, mga Pilipino ang mga kukunin nila. So hindi na tayo yung mga
Kasi pupunta ka, hindi ka na pupunta ng ibang bansa para lang magkatulong ka o magugas-ugasan mo yung pit ng ibang bansa. Kundi huwag ka na lang pumunta doon, magtrabaho ka na lang ng factory worker dito. Kung dumami na yung mga pabrika dito na mga galing ibang bansa. Kasi sabi nila, kaya naman natin mga Pilipino, kaya naman natin na ganyan kung kaya natin, bakit lahat ng tao ngayon ang complain pa rin yung unemployment, bakit marami pa rin naghihirap, kasi nga kahit anong gawin ng gobyerno, kahit na lumaki yung ekonomiya ng gobyerno, kung kulang yung mga infrastruktura, yung mga businesses, kung hindi mo dadalhin dito yung mga ibang bansa para mamulan, kulang pa rin. Kaya sa Singapore nga, hindi sila natatakot ang lit nila. Pwede silang, kung talagang sovereign niya yung nakaano dyan, dapat sila yung number one na mag-iingat dahil ang lit ng bansa nila, pwede silang sakupin anytime dahil maliit lang sila. Ba't hindi sila natatakot? Tapos tayo na tatlong malalaking isla, Luzon, Visayas, Mindanao na kaya yung mga kumukunta dyan sa charter chains, propaganda lang yan, political propaganda ang tawag ko dyan. Dahil nga malapit ng eleksyon, sabi nila, yung mga naman, sakay naman dun sa issue na sabi nila, hindi pwede kasi pati yung mga sa teacher, halimbawa, yung mga school, papayagang pumasok dito sa bansa. Sabi nila, pero bakit pag pumasok ba sila dito sa bansa natin, hindi na ba sila susunod dun sa mga alituntunin ng bansa natin? Yung mga Pilipino ba, pag mag-aaral sila dun, pwede namang ilagay pa rin dun sa rules na kailangan pa rin masunod, hindi mawawala yung kultura natin, pag-aaralan pa rin yung mga kultura natin. Ang lang doon, yung ownership lang, silang may-ari, pero yung mga subjects natin, yung kung ano yung nakaano dun sa DepEd, yun pa rin ang susundin. Pagdating lang dun sa mga subject na yung mga math, yung mga kasi mas advanced sila sa mga para mas umangat, tumaas yung standard natin, pero hindi ibig sabihin nun mawawala na yung mga sila nang masusunod. Hindi, kailangan magkukumply pa rin sila dun sa mga rules natin dito sa Pilipinas. Halimbawa, yung may mga may mga subject tayo na mga pinag-aaral natin yung history ng ganun pa rin, kasama pa rin yun dahil mga Pilipino tayo at sila susunod sila doon. Tapos ang isa pa doon, yung mga teacher, doesn't mean na pag purin ang may-ari ng school is yung mga tauhan doon, mga doon, puro foreign din, hindi naman ang kukunin naman nila mga Pilipino din, kasi marami namang mga matatalinong mga teacher na mga Pilipino. So kaya lang i-train lang nila yan doon sa standard nila, para kung ano yung matitrain din yung mga teacher natin. Tapos yung katwiran na naman nila, paano naman, hindi naman na kaya ng mga Pilipino, hindi naman lahat siyempre yung may mga kaya lang, kung kaya nila ng hindi naman pupunta doon kung hindi niya kaya. Siyempre yung mga may mga kaya, yun ang pupunta doon. Pero ang pinakaugat doon, doon is nakakadagdag yun ng natin, yung income natin bilang bansa. Nakakapagbigay pa ng trabaho yan, tapos tumataas pa yung standard natin. So maling-mali yung mga propaganda na pinapakalat ng mga politiko na asip parang pinapalabas nila ng mga makabayan sila, pero ang totoo pansariling yan, maaaring yung mga iba dyan parang pinapalabas lang na gano'n, pero ang totoo pinuputiktan lang nila yung mga ibang mga amigo nila, kumpare nila, ganyan, na mga negosyante. Pero nandito na pala ako sa Patapat Bridge. Yan yung Patapat Bridge dito sa may Ilocos Norte. Pag natawid ko to, lalagpasan ko to banda roon, malayo pa,
maging Cagayan na, sakop na ng Cagayan. Yan yun. Hanggang dyan lang muna. At sana kung inyong mamanapatin ay mag-subscribe na rin kayo and share my video if you want. Thank you and God bless you all.